magpa-welcome kay Lord. Pangalawa po, kailangan po natin maging tagasunod or followers. Everybody say followers. Ang followers po is to associate us with Jesus. Ibig sabihin, bawat isa sa atin dapat magkaroon po ng association with Jesus. Kailangan po natin makasama si Lord upang maabot natin ang lubusang pagbabago na nanggaling po sa ating Panginoong Hesus. Then the third one is, sabi nga, to respond kung ano po ang tinatawag na magiging worker with God. Sabi po doon, come follow me and I will make you fishers of men. Ang ibig sabihin po, lahat po ng mga Kristiyano ay tinatawag ng Panginoon na maging, tawag natin dito, maging kasama niya, maging kamanggagawan niya upang mas marami pa ang makarinig, matuto sa salita ng Diyos. Yan po ang ating pinag-aralan ng nakaraang Sunday. So, this morning po, mayroon tayong napakagandang topic at sino po ang handa ng maginig? Handa po ng maginig? Nagdala ba kayo ng notebook? Yes. Nagdala ba kayo ng ballpen? Yes. Dala niyo ba ang inyong mga Bible? Let us start. Basahin po natin ang talatang ito. Sabi po dito sa Isaiah chapter 48 verse 17, dalawa pong translation ang babasahin ko po sa inyo. Unang ang ESV translation at saka NIV translation. So babasahin po natin, sabi po dito, the Lord, the Savior, the Holy One of Israel, says, I am the Lord your God. I teach you for your own good. I lead you in the way you should go. If you had obeyed me, then peace would have come to you like a full flowing river. Good things would have come to you again and again, like the waves of the sea. Verse 19. If you had obeyed me, you would have had as many children as there are grains and sands, and they would always have been mine and would have never have been destroyed. Basahin natin ang NIV translation. Sabi po din sa NIV, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is the best for you. Everybody say best. Yes. Who direct you in the way you should go. If only you paid attention to my commands, your peace would have been like a river, and your righteousness like the wave of the sea. Your descendant would have been like the sand, your children like its numberless grain. Their name would not be cut off, not destroyed from before me. So, mayroon napag-iba sa translation dito, especially po yung sabi po ng dito po sa pakibalik po din yan sa ano. Sabi po dito, I teach you for your own good. Sa NIV po, sabi po dito, sabi po dito, I am the Lord your God, teach you what is the best for you. Sabi sa another translation, sabi niya, this is for your own good. Everybody say, Bible is for our own good. Sabihin mo, ang salita ng Diyos, sabi niyo, ang salita ng Diyos, para sa aking kabutihan. This is for my best. Ganon po ang salita ng Diyos. Kaya po, napansin ko po dito, ganon pong karakter ay tinuturo at ipinapakita ng Diyos sa atin. Number one, tingnan natin. Number one, ito po yung topic natin, God is the best. Okay, next. Ano po ang una po dito? Sabi dito, God is the best teacher. As a best teacher, sabi po ng Bible, this is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God,
who teaches you what is the best for you. Alam niyo itong teacher natin ay hindi basta-basta. Pag nagturo siya, yung pinakamabuti at para sa ating kabutihan. Amen? Kaya po, pag ikaw po, tayo po ay tinuturuan ng Biblia, hindi po yan para sa kasamaan. Amen? Ang iba kasi umaaray, ang sakit naman yan, ang bigat naman yan, mabigat, masakit, kahit ano yan, para sa lahat, para sa atin, ito po ay para sa ating kabutihan. Pakisabi sa iyong katabi, ganun pala. Di ba? Ibig sabihin, ay pag binanggit ang salita ng Diyos, ay tatamaan ang mga bagay, mga ginagawa natin na hindi pwede. Amen? At pag pumasok ang salita ng Diyos, lahat magbabago. Amen? Bakit? Kasi ituturo ng Diyos ang salita niya at ito magta-transform sa isang tao para maging katulad po ng ugali ng Diyos. Tama? Hindi naman tayo magiging katulad ang ginagawa natin kay Jesus Christ kung hindi natin susundin ang kanyang mga tinuturo. Diba ta? He is the great teacher. As a teacher, he teach. Bilang guro, magtuturo ang Diyos. At ang kanyang ituturo ay ipatuturo sa kanyang pastor. Amen? Ay nagtuturo ako ngayon. Nagpipreach ako ngayon. Ang itinuturo ko ay turo po ng Diyos. At ang turo ng Diyos, sabi niya, ang turo ng Diyos, He is the best for you and this is for your own good. This is for our own good. This is for the good of the people. Kaya huwag titigas-tigas ang ulo. Amen? Bakit po huwag dapat matigas? Kasi para naman ito sa kabutihan. Para naman ito sa ating kapakanan. Huwag tayong sasabihin, aray! Ang sakit! Hindi ko kayang sundin yan. Nako, kahit maaray, kahit masakit, dapat sundin ito dahil ito para sa ating kabutihan. Amen? Sino may natutunan sa umagang ito? Sino ang teacher mo sa buhay mo? Ang dami kasing nagtuturo sa atin na pupunta tayo sa masamang ginagawa. Di ba? Ang daming nagdodroga, ang daming nagbibisyo, nangangaliwang bahay, nangangaliwang tahanan dahil po sa maling turo. Kaya po nagkakagulo-gulo ang pamilya, ang relasyon dahil sa mga maling sinusunod na turo. Pero kung gusto nyo magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ng magandang buhay, dapat turo lang ng Diyos ang ating susundin. Amen? Dahil ang turo ng Diyos ay nagbabago at maganda ang ibinibigay sa ating mga buhay. Amen? Saan ka bang turo na magpapayaman sa inyo kung hindi galing yan sa Diyos? Sabihin mo, ano bang turo na magwawasak sa pamilya mo? Hindi turo yan ng Diyos. Ang turo ng Diyos nagpapaganda sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi niya dito, I am the Lord your God. I'll teach you for your own good. Wow! Ang tindi pala pag si Lord pala nagturo, magpapabuti sa iyo. Kaya, pag narinig nyo yung mga salita ng Diyos, nabasa ninyo, sundin nyo na. Magkakaroon ka ng mabuting buhay. Nag-aaral kayo. Lalo kayong mapapabuti dyan. Amen? Huwag niyong sundin ang Bible, mapapasama ho kayo. Bakit? Kasi ang pagsinunod ninyo, kunyari, nag-aaral kayo, mga youths, mga nag-estudyante, nag-aaral kayo, mayroon na, huwag muna tayong pumasok. Yung allowance natin, bili natin muna ng drugs, bili natin muna ng isang pilsin. Wow. Isang pilsin na beer. Wow. Ito yung mga magpapasimula ng unti-unting unti-unting yes sa buhay niyo. Hindi na, paperber lang muna yan. Sunod yan, galunirin na yan eh. Diba? Sa susunod yan, isang kiss na ng beer. At pag hindi pa yun, dagdagan na natin ng shabu. Doon na natin, para high na high tayo. Ay ilan na nasirang mga estudyante, ilan na nasirang husband, ilan na nasirang pamilya dahil po sa mga paunti-unting yes sa buhay. Bakit nangyayari yung mga ganon? Bakit? Dahil ang sinusunod na turo, hindi turo ng Diyos. Kaya sa umagang ito, gusto kong marinig po ninyo na ang turo ng Diyos hindi nagpapasama sa atin. Amen? Ang turo ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng
magandang buhay. Ang turo ng Diyos nagbibigay sa atin ng matagumpay na buhay. Mas successful na buhay. Yan ang po ang turo ng Diyos. Kaya sabi niya po, the plan that I have for you is not to harm you, but to prosper you. Yan ang turo po ng Diyos. Pero ano naman po sinusunod ng tao? Ayan, si Ibay. Sabi ng Diyos, kumain ka lang sa tree of life. Huwag yung bawal. Eh, dito sa bawal. Ayan na, pahama. Eh, ito ha, tandaan nyo. Ito lang. Kung gusto nyo mapahama, kainin mo ang pinagbabawal. Gawin mo. Pero kung gusto mo ng buhay, sundan nyo ang salita ng Diyos. Amen? Kung gusto nyo maging successful, sundan nyo ang salita ng Diyos, ang mga turo ng Diyos. Because I believe Jesus Christ is the great teacher. Kaya sa buhay ko, si Jesus Christ nagturo sa akin. Siya nagturo sa akin, matuto kong mag-share. Siya nagturo sa akin, hindi ako maging mahiyain. Dati kasi, ako yung tao hindi nakakatayo sa harapan, maniwala kayo sa hindi. Ha? Ang hirap tumayo sa maraming tao. Hindi ka parang, alam mo na, stage frightened, tawag doon. Kahit alam mo ang sasabihin pag nasa harapan ka na hindi mo masabi. Kasi kakainin ng takot, kakainin ng hiya. Pero ang turo ng Diyos nagbigay sa akin ng lakas. Dahil sabi ng turo ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, hindi ka dapat natatakot. Amen? Dahil hindi naman yan pumapatay, kundi nagbibigay ng buhay. Kaya ako naging ganito dahil sa turo ng Diyos. At naniniwala ko, kung gusto nyo mawala ang mga hindi maganda sa buhay nyo, sundin nyo ang turo ng Diyos. Amen? Sino gustong maging mapayapa, magandang pamilya po ninyo? Pakita sa nga kamay, pakita sa nga gustong magkano? Nangako ba kayo na susundin yung mga turo ng Diyos? Dahil ito lang ang paraan, susi. Kung naghihingyap ka mo, nagnanais kayo ng magandang pamilya, magandang buhay, mapayapang pamilya, kailangan nyo sundin ang turo ng Bible. Kasi nandyan sa Bible, hindi pwede mag-excuse doon. Hindi pwede lang mo pasangin. Hindi pwede yun. Kailangan natin sundin. Okay? Tingnan mo katabi mo. Kapatid. Sundin mo na. Okay? Okay. Number 2. Oh, the best director. Everybody say, Jesus is my director. Alam niyo po kung anong director? Ang director po, yun po nagda-direct ng pelikula, drama, etc. etc. Ang director po, yun ang kukuman. Gawin po, sasabihin ng aktor, oy, sandali lang ha, aktor, itong gawin, iiyak ka dito, pagkatapos na iyak, tatawa ka. So, kung anong sabi ng director, yan ang susundin ng aktor. Gawin mo ha, tatawa ka muna, pagkatapos bigla kang iiyak, tapos wawala ka. So, susundan mo yung karakter mo. Ang utos yan ng director. Sinod ganun ang kanyang pinag-utos sa atin. Di ba? Ay pag sinod sabi, pag-ayos ka, ay hindi si Jesus Christ ang director mo. Kasi sabi ng Bible, basahin natin, this is what the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teach you what is the best for you, who direct you in the way you should go. Take note that word, I underline this so that you may understand who direct you in the way you should go. Kung saan daw tayo papupuntahin, Jesus Christ is directed us. Siya nagdidirect. Halimbawa, sabi niya, punta ka sa downtown. Ano gagawin mo doon? Nakautos na yan eh, nature na yan. Pupunta sa downtown, bibili ka, gano'n. Pero ngayon, anong gagawin mo? Kunyari, gusto mo maging matinong tao. Gusto mong maging magandang buhay mo. Ang sabi ng director, itong gawin mo ha. Number 1, magsisi ka sa kasalanan mo. Yes, Lord. Pagkatapos, huwag mo nang ulitin. Yes, Lord. Anong karakter ngayon sa hindi na gumagawa ng kasalanan? Siyempre, nagbe-pray, nagsisimba, nagiging tapat, siya sumusunod sa Diyos. Ganun lang ang karakter ko. Di ba? So, bakit mo sinusunod? Dahil yan ang utos ng director ng buhay mo. Amen? Ito gawin mo. Mag-iba ka ng director. Sasabihin, wala naman nakakakita sa'yo eh. Uy, sino ng director mo? Naibawa ko. Si Satan na ngayon. Bakit? Kasi hindi na matuwid ang dinidirect niya sa atin. Alam niyo, pag tingnan niyo, pag naging unfaithful kayo, nag-iiba kayo ng director ng buhay.
Pag sinabi nyo, maliit lang naman itong pagkakamali. Ako, kahit maliit yan, hindi na po si Jesus Christ ang nagdidirect sa buhay po ninyo. Sumusuway ka lang sa magulang mo, hindi ka lang nagiging tapat, hindi ka naging tapat sa husband, sa asawa mo. Naniwala ba yun? Iba na ang direktor sa buhay mo. Bakit? Maaring laman mo, dinidirekta ka na. Maaring pwede rin yung mga nakaraan mo. Maaring yung takot mo na ang nagdidirect sa buhay mo. Maaring yung failure mo ang nagdidirect sa buhay mo. Kaya po, napupunta na tayo sa hindi tamang ginagawa. Bakit? Iba na ang nagdidirect. Iba ng karakter ang sinusundan natin. Pero maniwala kayo sa hindi. Kung gusto nyo maging matinong tao, dapat si Jesus Christ lang ang direktor sa buhay mo. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, kapatid, ngayon ko palang alam, si Jesus palang mabuting direktor. Amen? Sa tahanan ninyo, pag si Lord hindi nagdedirect, ikaw nagkukuman. Hoy, dito, kami dito, kayo dito. Naku, pag ikaw nagdirect, magulo. Pero pag si Jesus Christ ang mag-direct sa tahanan ninyo, ang saya. Bakit? Kasi si Lord ang gandang direktor. Diba? Kaya buong tahanan po dapat directed by God, kaya kailangan pa nagtuturo at nagdidirect pa si God sa tahanan po natin. Tingnan nyo, itong mangyayari, simbahan natin, hindi to directed ko lang to, hindi to directed ng Diyos, ay pagtuturo ko dito kung ano-ano, ano mangyayari sa simbahan na to? Walang pupunta dito kundi magkasira-sira. Kaya pag minsan, pag may pumapasok sa simbahan ay ibang direksyon, kakawatak-watak ng simbahan. Diba? Nakakasira-sira, bakit? Ay iba-ibang direktor eh. Ay dapat si God lang ang nagdidirect sa buhay natin. Amen? Kaya mula ngayon, gawin nyo. Number 1, si Jesus Christ tagapagturo sa iyo. Amen? Basahin mga turo ni Lord. Sundan mo lang. Hindi ka mapapahamak. Number 2, Lord, ano ba ang direksyon mo dito sa akin? Diba? Kasi lahat naman ng mga turo at direksyon ni God, sabi po ng God, who direct you in the way you should go. Ay, bakit ka ngayon nandyan na sa katayuan mo ngayon? Bakit nandyan ka na sa napakaganda, masayang buhay? Dahil po si God ang nagdala sa lugar mong yan. Si God ang nagdala sa lugar mong yan. O tanong mo, Pastor, ba't ako nandito sa simbahan? Dahil si Lord ang nagdala sa buhay mo. Amen? Dapat nasa sinihan ka ngayon, dapat nasa sabungan ka ngayon, pwede naman ka doon sa mga, alam mo na, sa sidewalk, di ba? Alam mo na, pwede ka sa Jollibee, doon ka naman sa McDo, dugo-dugo. Pwede naman yun eh. O kaya naman, pag wala ka nagsimbaw, ka nandun ka sa Isabela, haharapin mo ngayon ng Typhoon Yolanda. Kaya mabuti ngayon, nasa simbahan ka, wala kang kinakaharap na problema dahil kasama mo ang Diyos, nagpapadirect ka kay Jesus Christ. Amen? O, paano ba makatapos kayo sa iyong pag-aaral? Makakatapos lang kayo sa iyong pag-aaral kung si God po ang nagdidirect sa buhay po ninyo. If you make God your director, nangunguna, grabe. Tingnan nyo si David. Sino ba ang nagpatagumpay kay David? Si God. Bakit po nagtagumpay si David? Dahil si God ang nagdirect sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Bible, dahil the word is alive unto my faith and a lamp to my path. Ibig sabihin, salita na ng Diyos ang hinahakbangan ni David, hindi salita niya. Kaya ho siya nagtagumpay. Kaya kung gusto mo magtagumpay, nako, simple lang, magpaturo ka sa salita ng Diyos, makinig ka sa salita ng Diyos, sundin mo kanyang direksyon, sigurado magkakaroon mo tayo ng magandang kahinap na. Okay, so what will be our response to this? Okay, tingnan natin. Nagtuturo ang Diyos, dinidirektahan tayo. Ngayon, ang tanong, how do you respond to this? Paano natin sasagutin, susundin? Tingnan natin. Okay, what is our response? Sabi po ng Bible, if only you pay attention to my command. Everybody say, attention. Sino sa inyo nag-CET? Pag narinig yung attention, anong ginagawa ng CET? Attention! Lahat po ng ROTC, mga nagkakadin army, lahat ng mga PO1, etc. Pag nakarinig, attention! Lalo, especially pag ng mga PND yan, wala kahit pag linati ko nito talaga hindi yan kikibo. Dahil ang pakikinggan lang yan ang kanilang commanding officer. Attention yan. Ang ibig sabihin yan, makinig, sumunod,
Iyan ang ibig sabihin ng attention. Sabi po ng God, nalagyan mo po ng F. Bakit nalagyan ng F? Kasi ang Israel, unang-una, kasi itong